At makakausap po natin sa pagkakataong ito ang nagsisilbing spokesperson ng Senate Impeachment Court, si Attorney Reginald Tunggol. Magandang araw ho sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back, Attorney Tunggol, sir. Magandang umaga sa inyo at yung mga tagapanood mo. Magandang umaga po sa inyo. Opo, napapanood at napapakinggan po tayo sa ating 32 stations nationwide. Si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Network News. Unahin ko po yung day 1 ho kahapon, attorney. So far, ano pong assessment ho ninyo dun sa pag-usad ng trial laban kay Vice President Sara Duterte sa day 1? It went smoothly. Hindi natin inaasahan na magiging madali at efficient yung mga nangyari. Kahapon, akala natin mag-bleed into the night tayo, hanggang mga 7 o 8 p.m. tayo matatapos. But it went better than expected. We expected worse, syempre. Kaya napakagandang lahat po ay handa, yung both the prosecution at saka yung defense, at lalong-lalo na po yung senator judges po natin, handa po sila, at pati po yung secretariat. Kaya sana po ganun po araw-araw tayo. During the presentation ng evidence at presentation ng mga witnesses, anong ina-expect ko natin na posibleng timeline dito? Is it possible na aabot tayo ng midnight, attorney? Yung para mamaya at saka para bukas, NBI agents yung ipipresenta ng prosecution. At ayon doon sa purpose na inilagay nila sa pre-trial brief at isinaad doon sa pre-trial order din, ay yung purpose ng mga NBI agents na yon is to identify and authenticate the videos na nakita nila ukol doon sa in relation to Article 4, yung sa grave threats at sedition na charges against the Vice President. So dahil medyo technical lamang po yun, medyo mas magiging madali po at wala tayo ganong inaasahang mga fireworks na mangyayari between the parties. Okay. Balikan ko mo yung kaganapan kahapon, attorney. Dinenay po ng impeachment court yung motion ni Representative Luistro na i-arraign si Vice President Duterte in absentia. Pwede ko ninyong i-clarify kung ano po yung technical or procedural reasons sa likod po ng denial na to, and ano kung dapat na mangyari before a formal arrangement o arraignment can take place, attorney? Makikita po kasi natin doon sa Senate Rules on Impeachment, yung binabanggit po ni House Panel of Prosecutor lead na si Jervil Luistro, yung article o Rule 7 doon, nakalagay kasi po doon na kailangang mag-appear. The respondent will be called to appear through a summons, at kapag nag-physically appear po siya, inonote po yun, at kung absent din po siya, inonote po yun, at kung siya po ay represented by counsel, ay inonote lamang po yun. Wala po doon sa rule na yon na sinasabi niya na meron pong arraignment na tinatawag, yung sasabihin po yung mga charges laban sa Vice Presidente, ng katulad po sa isang criminal na kaso. Ang sinasabi naman po ng depensa, wala po doon na nakalagay na kailangang i-arraign po katulad sa isang criminal case. Kaya ang sinabi ng depensa, in either case, they are entering a plea of not guilty kung pipilitin sila na mag-enter ng isang plea. At yung desisyon po ng presiding officer ay naaayon po doon sa rules ng impeachment court, na yun nga po na after po ang pagbabasa lamang po ng articles of impeachment ay nagaganap lamang sa pagpresenta ng House Panel of Prosecutors sa unang araw po. Hindi po ito yung unang araw, yung unang-unang araw po na ipipresenta sa Senado bilang sa plenary yung articles of impeachment. At saka po yung pangalawa po, kapag magbobotohan na po sila dun sa final question kung guilty po ba o hindi yung respondent. So yun lamang po yung dalawang instances na pwedeng basahin yung articles of impeachment. At para din po for efficiency, dahil nag-enter na rin po in the records yung answer na final ng Vice Presidente, pati yung
appear ng kanyang mga abogado, kinonsidera na po yun na appearance po ng Vice Presidente. Opo, opo. Pero will it impact yung pag-usad po ng trial, attorney? Kasi may ilan pong nangangamba na this is precedence, ano? Baka tuloy-tuloy na yung pagpayag o pagpabor ng impeachment court dun sa panig ng defense, which is I understand na hindi naman dapat ganun yung pinangangambahan. But somehow, anong take ko dito ng impeachment court, attorney? Hindi naman, no, kasi marami rin naman puntos yung prosecution. Yung hiningi nilang witness disclosure, ibinigay naman po sa kanila. Yung kanilang mga subpoena po sa mga bank, yung mga bank records po at saka yung sa Anti-Money Laundering Council, ibibigay na po sana kahapon ng presiding officer. Handa na po siya magsubpoena, ngunit inamyendahan po ng House Panel of Prosecutors yung request for subpoena nila. Nagdagdag po sila ng mga ibang detalye, kaya doon po nagkaroon ng paghingi po ng panahon para makapag-comment naman po yung kabilang panig ng 5 days na ibinigay ng presiding officer. At ano pa po, binigyan din po sila, pinayagan din po sila conditionally na makapag-examine ng witness yung Council of Prosecutors o yung tinatawag na private prosecutors kapag kinakailangan po at saka when the exigency of the moment calls for it. So hindi naman po lahat ibinigay sa depensa. Patas lamang po yung ating presiding officer sa pagro-rule doon sa mga motion nila. Okay, okay. Bombo, Ever, with your questions. Alright. Attorney, ni-raise din po doon sa unang araw nga po ng impeachment trial, yung po nga, ni-raise po mismo ni Senador Judge Robin Padilla, yung posibleng pagdalo po sana ng dalawa pang senator na nakakulong o maharap po sa mga kaso, sina Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Meron na po bang target kung kailan po ito tatalakayin at kung papaano po yung magiging proseso po nito? Oo. Kahapon, isa yan sa mga mainit-init na mga pinagdiskusyonan nung presiding officer, no? Hindi pa handa yung impeachment court na pag-usapan niya sa impeachment court dahil ang sinasabi po nila dapat po plenary po ang mag-usap-usap dyan. At kung paano po gagawin yon, kasi nasa custodia legis na po o custody of the law yung dalawang senator judges po na yon, at kailangan po humingi ng pahintulot ng hukuman para po attend o makapag-observe si Senator Judge Marcoleta at Estrada. Kaya po, kailangan nilang ipag-usapan po muna bilang Senate as a legislative body how they will go about it through a formal resolution po na pwede lamang pong mangyari kapag nagkaroon na ng regular na sesyon o special session o kaya naman po ordinaryong liham lamang po ba yan sa hukom na sasaynan lamang po ng mga senador. So, hindi pa po naaayos o na-iron out the process of how it's going to be. At kung kailan po yun, malamang kung sa malamang po, baka hintay na lamang po yung regular session po na pag-o-open sa July 24 po, if I'm not mistaken. Para siguro by that time, that's already enough time that they will come up with an idea how to go about it. If ever po na yun yung maging sentimento ng ating mayorya. Alright. Attorney, hindi nga po dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw po ng impeachment trial. And sinabi niyo rin po na hindi mapipilit na dumalo ang Vice Presidente dito sa kanyang trial. But meron po bang certain scenario na magko-compel sa Vice President to attend her impeachment trial? Medyo wala po dahil po sa ating Bill of Rights po sa Article 3 ng ating 1987 Constitution. Isa po sa mga sagradong karapatan na ibinibigay po sa isang tao ay yung kanyang right against self-incrimination. So, absolute po yun. Hindi po siya pwedeng mapatawag on the stand at hindi rin po siya pwedeng ipilit na physically to attend
the proceedings dahil po because of that right against self-incrimination. Hindi naman po na walang chance na pwede siyang umattend. Pwede po siyang umattend voluntarily po. Pero under the law po, sapat na po yung paghain niya ng answer at saka yung appearances po ng kanya mga defense counsels bilang appearance niya po sa korte. Alright, just to follow up na lamang din po siguro, attorney, doon po sa naging dispute, doon sa pagkakahalal po ni Senator Chis Escudero as the presiding officer ng impeachment trial, meron po ba na magiging tungkulin naman sa party po ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President doon po sa trial? Bilang presiding officer po, lahat po ng court management po at saka time management po at pati po yung pag-rule on evidentiary matters at saka po sa mga interlocutory matters or questions, lahat po ng iyon ay nasa kapangyarihan po ng presiding officer. Bilang Senate President po, binibigyan po siya ng kaukulang respeto po, kaya po siya ay nakaupo rin po doon sa taas katabi ng presiding officer. Alam ko po na medyo na unusual for some yung ganong optics po, pero hindi po ito bago dahil nangyari na rin po ito noong panahon ng impeachment ni President Estrada, kung saan po ang presiding officer sa mga presidential impeachment ay yung Chief Justice at nakaupo lamang po sa tabi ng Chief Justice yung Senate President at wala pong ginagawa na active role doon sa pag-rule on the evidentiary and interlocutory motions po. Kaya hindi po ito first time. This has already, the optics has already happened. It's just the first time na Senate President at saka isang presiding officer na hindi Chief Justice ang magkatapi po doon sa taas. Alright, attorney. Balik ko po kay Bombo Jen for additional question. One last question na lang, attorney, kahapon ipinag-utos ni Senator Chis na ibalik sa Bureau of Internal Revenue yung greenbacks. Asan na ho ito ngayon? Dahil sabi ni Senator Chis, walang court order para doon sa maayos na pagpapasakamay sana sa Senate Impeachment Court, attorney. Isa yun sa naging basehan, no? Dahil kapag hindi po nakuha ang isang bagay through legal processes, kunwari may search warrant at seizure, o wala pong subpoena, duces tecum, yun po yung dalawang legal processes para makuha po yung posesyon o custody of the law ng isang bagay-bagay. Dahil wala po yung dalawang kondisyon na yon doon sa nangyaring pag-turnover ng box, wala pong kinalaman yung korte sa pag-maintain ng possession po nun. Kaya ibinalik po yun. However, sinabi rin po ni Presiding Officer Escudero na hindi naman po na ibig sabihin nun hindi pwedeng humingi ng subpoena duces tecum yung prosecution para i-issue po sa BIR Commissioner, which kahapon po na-receive na po ng impeachment court yung subpoena duces tecum to be issued to the BIR Commissioner para po yung laman po ng box ay i-turn over po ng opisyal sa impeachment court. Sa ganyang instance, attorney, andyan pa rin sa inyo or binalik na po kaagad kahapon immediately after hunong utos ni Senator Chis? Today, by mga 8 or 9 a.m., itatransmit na officially pabalik sa BIR yung box na yun. Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod. Ingat-ingat po kayo, attorney. Maraming salamat rin po sa inyo. Maraming salamat po. Si Attorney Reginald Tunggol Magkakabombo ang nagsisilbing spokesperson ng Senate Impeachment Court. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.